excuse me, quick question. Kung hindi niyolib, ano? Di yung isang economics na lilikha ng pangangailangan ng mamamayan. Hindi lang produkto na pagkakakitaan. Actually, sa kalagayan natin, sana isang economics na lilikha ng produkto. Hindi lang magbabuy and sell ng produkto ng iba. At susi dito yung pagkakaroon ng paglinang doon sa rekurso natin, paglinang sa likas na yaman, at pagmobilisa ng malawak na puwersa ng paggawa. Mga manggagawa, mangingisda, magsasaka, at maliliit na negosyante na siyang lilikha ng ating mga pangangailangan. Tapos susi din doon yung meron silang control at access nga doon sa mga rekurso. Kung hindi neoliberalismo, economic sana na nasa sentro yung karapatan at kagalingan ng mamamayan at kumbaga ay may express ito sa social services, panlipunang serbisyo na hindi negosyo ng pribadong sektor. Hindi rin yung parang nagmamakaawa ka sa politiko para ihatag niya o ibigay niya sa iyo yung serbisyong yon. Kundi isang komprehensibo, maaasahan at malawakan, episyenteng pagbibigay ng panlipunang serbisyo. Yun ang isang magandang alternatibo sa neoliberalism. Tsaka sana hindi yung nakatingin tayo doon sa growth, yung parang pagyabong lang ng ekonomiya, kundi ginagawa rin nating sentro yung pagyabong ng ating kapaligiran, pagyabong ng mga bulaklak at ng mga dahon, mga kahayupan at lahat na ng ecosystem ay malusog para bang bumubulong siya sa iyo na sinasabi niyang kaya niyang sustentuhan yung mga susunod pang henerasyon, yung ganong klaseng development na sinasabi nating sustainable. Yun ang talagang alternatibo rin sa neoliberalism. Tapos, isa rin sanang sukatan, na yung, kasi pag sinabi mong economics, financial management, paggastos para sa pag-unlad. At sana yung paggastos na yun, nagmumula halimbawa, doon sa pagbubuwis sa mayaman, habang ang mahirap ay binibigyan talaga ng pagkakataon na mapaliit niya yung agwat niya sa mayaman. Yung ganong klaseng pagbubuwis, na progresibong pagbubuwis. O kung titingnan naman natin, yung kung pamumuhunan yan, di sana pamumuhunan na para sa totoong pag-unlad. Katulad ng binanggit natin, sustainable, malawakan, tapos pag-unlad din ng mga panlipunang serbisyo, pang-ekonomiyang serbisyo, yung mga ganong klaseng pamumuhunan, hindi yung para lang pagkakitaan din. At kung mangungutang sana para sa ekonomiya, ay para sa kapakinabangan din ng lahat. Hindi yung nangungutang lang para magmukhang mahusay siyang mangutang. Yung ganong klaseng financial management o tinatawag nating pagpopondo sa pag-unlad. Tapos siguro sa huli yung masasabi natin na alternatibo talaga sa neoliberalism. Kapag meron kang patakaran o meron kang paggawa ng mga patakaran na nagsasarili ka, may soberanya, hindi lang sa teritoryo, hindi lang sa politika, kundi may soberanya ka rin sa ekonomiya. Walang nagdidikta sa iyong dayuhan. Doon sa lahat ng nasabi natin, ang sentro doon, ang susi doon, estado. May estado ka na responsable, may estado ka na ganun talaga siya mag-iisip. Kumbaga, ang pag-iisip niya ay hindi nakatuon lang sa palengke, hindi nakatuon lang doon sa tubo or profits, nakatuon siya doon sa mamamayan. Tingin ko yun yung buong esensya ng sinasabi nating people economics. Nasa gitna yung mamamayan at siya yung hindi lang siya yung kumbaga ay dahilan ng pagplaplano, kundi siya ay bahagi ng pagplaplano at saka implementasyon ng ganong klaseng alternatibo sa kinalalagyan natin sa ngayon. Ganun ko tinitingnan bilang natutunan ko rin sa Ibon na nagsusulong ng people economics. Actually, alam mo, parang parang bisikleta. Actually, kahit hindi pa natin nalilika ang bisikleta ngayon, sarili nating paglika or produce. Actually, kahit nga maliit na aspili, hindi makaproduce ang ekonomiya ng Pilipinas. Pero merong 3 prinsipyo ng pagbibisikleta na parang sa tingin ko ay maihahambing ko doon sa
people economics. No? Siyempre, una sa lahat, powered yan ng human, no? People. Kasi pag pinedal mo, tao talaga yung nagpepedal sa kanya. Pangalawang prinsipyo yung sinasabi nila na sa bisikleta, tumingin ka kung saan mo gustong pumunta. At doon ka talaga pupunta. So, huwag kang titingin doon sa ayaw mong puntahan. Ganun yun para hindi ka sumemplang. So, ganun din sa people economics. Just look ahead kung saan mo gustong pumunta and keep pedaling, no? Sige lang ang pedal. Tapos pangatlo, may kasabihan na wala talagang maihahambing doon sa binibigay na diwa ng kalayaan or the sense of freedom na ibinibigay ng pagbibisikleta. At tingin ko kapag meron kang alternatibo sa neoliberalismo, katulad ng people economics, walang katulad yung ibinibigay niya sa yung kalayaan. At yun yung magiging butil ng demokrasya.